So ngayon mga kaagre, unahin natin na discuss tong in-arching kung bakit natin to ginagawa. So kung nakikita, dito na tayo sa ating combined technology. Ang advantage naman nito ay napakalaki ng advantage compared doon sa iba. Kasi ayan, ready to fruit na yan eh. Ma-develop mo lang yan or so yun mga kaagre, punta naman tayo sa grafting. So ito yung pinakauna nating gagawin pagka yung rootstock natin ay pencil size pa or mga 3. So ayun, diretso na tayo doon sa budding. So itong budding at saka graft ay almost parehas lang din. So ito naman yung halimbawa ng side grafting. So ginagawa. So ito naman mga kaagre, ito yung tinatawag namin na rootstock supporting. Hello mga kaagre at magandang umaga sa lahat. So ngayon mga kaagre, dito na naman tuloy tayo sa laban sa pagtatanim. So kung nakikita nyo, last upload natin mga kaagre ay pinakita natin yung mga nauna nating tanim dito. So ngayon hinarvest na namin kasi nga kailangan na namin itanim kasi nga maganda ang panahon. So kung nakikita nyo mga kaagre ay may in-arching at iba't ibang mga technology yung mga ginagawa natin. Ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung purpose na yun. Ay isa lang naman na puno yung ginagawa natin. So lahat ng technology na yun ay may kanya-kanyang advantage o depende doon sa panahon na ikaw ay nag-activity ng technology na yun. So hindi naman angkop sa panahon lahat ng activity, so nagdedepende din sa panahon. Kaya may iba't ibang activity tayo or technology ginagawa natin sa mangga. So lahat yun may purpose, may advantage at saka disadvantage sa panahon na ikaw ay nag-activity. So ngayon mga kaagre, itatanim nila ni Dennis to at i-discuss ko din yung mga graft, side graft at saka yung budding at saka yung in-arching at saka itong pinaka-latest natin na technology, ang combine. Ang combine, ito na yung combine natin, layering at saka graft kasi may tatlong rootstock to sa ilalim. Kung nakikita nyo sa mga latest video natin or sa mga na-upload na natin, ito siya may may tatlong rootstock or dalawa, depende doon sa sanga. So ito na yung development niya ngayon, harvest na natin. Ito na yung huli nating harvest, so gagawa na naman tayo doon. So ngayon mga kaagre, ikutin natin to, ang in-arching natin at saka graft kung ano, habang nagtatanim sila ni Dennis. So yun mga kaagre, at tara na, pisana natin. I-discuss natin to ngayon kung ano tong ginagawa natin na anim na pamamaraan natin sa mangga. So una mga kaagre, itong grafting or center grafting. So pangalawa ay budding. Pangatlo is side grafting. Ito yung pang-apat na ginagawa natin. Ito yung combined technology, grafting, layering. So yun yung may rootstock sa ilalim. So ito naman isa ay in-arching. Kung napapansin niyo, in-arching. So malaki na siya, sobrang laki na niya taas. So yun ang i-discuss natin ngayon mga kaagre. At itong isa ay support rootstock. So sa mga malalaking mangga, pupwede yan. So yun ang ating di-discuss natin mamaya. So yung mga technology na yan ay may mga kanya-kanyang advantage yan. So tutukuyin natin mamaya kung saan ba kayo hiyang sa mga technology na yan. So nagdedepende lang din yan sa panahon kung ano yung pupwedeng activity sa panahon na yun. So yan. So at marami pang iba. Marami pa tayong pwedeng gawin. So yan lang muna yung i-discuss natin about sa pagpropagate ng mangga or pag-secure. Kasi yung isa pang secure yan eh. So ayun. Ngayon mga kaagre, unahin natin na discuss tong in-arching kung bakit natin to ginagawa. So kung nakikita natin yung ginamit natin na rootstock, so medyo ano na siya, medyo overgrow. So ibig sabihin dumaan na siya doon sa graft, dumaan na sa bud. So ang ginawa natin para mas high percentage siya, dinala mismo natin sa puno. So doon natin sila pinagtagpo or doon sila nag-engage. So ang kagandahan lang nito ay a high percentage na mabubuhay mo siya. So yun nga lang, ang disadvantage niya ay dadalhin mo yung bag, so hindi ka makagawa ng marami kasi kailangan mo siyang i-hanger yung bag para ma-attach natin sa sanga. So yun ang disadvantage ng in-arching. Ang advantage naman niya ay high percentage mo siyang mabubuhay at saka mas madali lang din siya mabunga. Depende doon sa development kung gaano kalaki yung sanga.
So hindi na siya aabot ng 2 taon at minsan 1 taon ay magbubunga na siya. So yun ang in-arching. So diretso na tayo dito sa ating combined technology. So dito na tayo sa ating combined technology. Ang advantage naman nito ay napakalaki ng advantage compared dun sa iba. Kasi ayan, ready to fruit na yan eh. Ma-develop mo lang yan or ma-sustain mo na ganyan yung kanyang dahon. After 6 months to 9 months ay bibigyan ka na ng bunga kasi may 3 rootstock nga siya sa ilalim na support niya. So hindi lang siya nag-uugat, may 3 talaga tayong nilagay na ugat. So yun ang napaka-advance. Marami na tayong video nito mga ka-agri doon sa mga nauna nating upload. So makikita natin at nakapagbunga na rin tayo dyan in 6 months. So and then yun na yung mga nauna natin or second batch na yan na tanim natin. Yung first natin ay nakabag lang yun at saka nagbubunga. May video na rin tayo nun. So yun advantage sa kanya. So medyo mahirap-hirap lang gawin. So sa akin ito yung pinaka advantage itong combined technology. So ang disadvantage lang niya ay mahirap siyang gawin at saka matagal siyang. Mga ka-agri, punta naman tayo sa grafting. So ito yung pinakauna nating gagawin pagka yung rootstock natin ay pencil size pa or mga 3 months, 2 months pagka ganito nakalaki yung size. So dito maganda activity ang grafting. So ito din mamumunga din to 2 to 3 years. So sayon yung ginamit natin, ibig sabihin yung dulo ng mangga. So ito yung pinaka first step natin. Kasi minsan hindi din natin mag-success 100%. Kaya nangyayari yung overgrowth. Kaya andun yung mga side grafting. So ayun. So ang advantage nito ay high percentage din siya, and then kung marami kang i-graft ay marami kang maipabuhay. So hindi siya masyadong hassle kasi kahit sa nursery lang, sayom lang dalhin mo dun. Ito yung pinaka alternative or ito yung pinaka basic. So ayun, graft. Ayun, diretso na tayo dun sa budding. So itong budding at saka graft ay almost parehas lang din, 2 to 3 years siya magbubunga. Pero ang kagandahan lang din, ang advantage lang din ng budding ay marami kang maikapit na mata or bud eye sa isang sayon. So compare mo dun sa sayon na kinabit mo dito sa kaya mo pang kumuha ng 5 bud eye. So ibig sabihin mas marami. At saka ang kagandahan nito, kahit na overgrow na siya or malaki na or hindi ka nag-success dito talaga sa graft, ay dito sa budding ay pwede mo siyang gawin. So parehas lang sila ng time, parehas lang sila. Ang advantage lang ay yung marami kang maikapit dito kaysa dito kasi isang sayon lang. So ayun, punta naman tayo sa side grafting or sideway grafting. Ito naman yung halimbawa ng side grafting. So ginagawa din natin tong side grafting pagka sobrang overgrow na yung puno, kasi hindi na siya match yung sayon kung iga-graft natin or ibabad natin kasi medyo malaki na. So doon nangyayari itong side grafting, lalo na sa field. Halimbawa nakatanim ka na sa field ng variety na mangga na o kahit anong prutas or kahit anong prutas na gusto mong palitan ng variety. So ito yung pinaka advantage niya, kasi ito yung pinaka akma sa kanya, kasi on-site sideway grafting ang tawag na doon. So kahit gaano kalaki yung mangga, basta kaya nating i-engage sila, at pagka nabuhay na to ay ikakat natin dito. So yun ang advantage niya, kasi pinaka-applicable siya kung magpalit ka ng variety. Hindi ka na magtanim ulit, hindi mo na putulin yon. So gagawin mo, i-side grafting mo na lang siya. So yun yung ng side grafting. So yan na yung magiging resulta niya pagka nakat mo na yun sa center. Dito na siya magpupokus. At saka titingnan natin yung na-on-site side grafting natin doon kung ano yung nagiging resulta. Ayan, kagaya nito mga ka-agri ay napakalaki ng puno niya. So pinalitan natin yung variety ng puno na to. So dating Indian Mingo to. So sobrang laki na niya. So na siya, na tumubo lang siya doon sa lupa. So ang ginawa natin, ang side grafting, nilagay natin dito side grafting. So ito na yung development niya ngayon. So doon advantage yung side grafting, kasi kahit saan pwede mo siyang gawin. Ayan. Ayan, tatanggalin na natin. Ang daming kalaban. Ang daming kalaban. Tanggalin na natin yung plastic. Yan. Ayan mga ka-agri, ito na yung resulta niya. So ito naman mga ka-agri, ito yung tinatawag namin na rootstock supporting.
So yan, pinalibutan namin. Pagka malaki na yung mangga, pinalibutan namin ng rootstock. Kasi kadalasan dito mga kaagri sa Isabela ay grabe yung hangin at saka may mga bagyo. So ikot-ikot kasi siya. So ginawa namin, iba pa yung pruning. So kailangan din natin yung pruning. So ang ginagawa namin para mas masuportahan yung kanyang puno ay nilagyan namin ng 3 rootstock or either 4 kung depende sa puno para maiwasan yung pag-ikot-ikot kasi magbubutas yan dyan dahil sa lakas ng hangin. So ang tawag namin dyan ay support rootstock. So yun yung mga paraan namin dito kasi nga Isabela ay may mga hangin or may mga bagyo. So ayan. So ayan mga kaagre, at mag-umpisa na tayong mag-cut. So i-cut na natin tong ating inarching. Ayan o. Pwede na natin siyang i-transplant. Pati yung ating mga ginawa, i-transplant na natin lahat kasi umaayon yung panahon. Ayan. So, ayan na siya guys. Ayan na si mga kaagre. So lalayan na natin ng tukod kasi mas lumaki yung kanyang sanga. Taas niya. At harvestin na natin to. Ang mga natitira nating combine technology. Ito yung nilagyan natin ng rootstock. So sa mga naunang video natin, marami naman na tayong upload about dito. Yun. At saka itong mga susunod na mga sanga na to ay ating gagawin din yun. So yun na siya. Kagre, at na-discuss na natin. So disclaimer muna mga kagre ha. Yung mga activity namin mga kagre ay sarili naming pamaraan. So hindi po kami eksperto. So naayon lang po yun sa aming mga karanasan kung ano yung magandang gawin. Lalo na sa lugar kung saan kami naroroon. So nag-a-adjust kami. Kasi ang klima ay iba-iba bawat lugar. So ito na, tatanim na ni Dennis tong last batch natin. Hindi, nagbabakod na rin sila. Ayan yung mga nauna nating tanim. So ayan, tanim na ni Dennis yan. Tuloy-tuloy. So sana hindi makainan ng baka yan. Ito kasi nakain ng baka. So sa last video ko, pinakita ko. Pero at least naka-recover na. So ayan, tuloy-tuloy yung pagbabakod. Or tree guard. Bawat isa. So yun yung mga activity natin mga kagre. Ito mga nauna na to. So yun nga, na disgrasya ng baka. Pero yung mga huling tanim natin ngayon ay sana ay maprotektahan na natin. So naging pabaya tayo nung una. So lesson yun, lesson learned. Yung sobrang kumpiyansa. So ayun, naka-recover naman Ito yung mga unang tanim natin. Mahabol pa natin yung target natin na pagbubunga niya. So ayun, tanim na natin mga kagre ang ating last batch. So ayan, napakalusog ng kaniyang puno. Sana hindi na makain ng baka to. At babakuran na talaga natin. Kasi yung mga nauna ayun, nakakulong na. Pero wala ng dahon. So ito bawasan natin konti. So ito mga kaagre kasi hindi pantay yung kanyang bigat. So kailangan nating bawasan yung kanyang ulo. Kasi pag natamaan ng hangin yan, sigurado yan. Magalaw-galaw yung kanyang puno. So tapos dipulit natin konti, bawasan natin konti yung dahon para hindi siya mag-dehydrate. So ayan na siya, pantay na siya, hindi na siya mabigat. Saka yung sa baba mamaya, kahit kalahati ng kanyang dahon, bawasan natin ng konti. So ganyan ang natin pagka nagta-transplant tayo. So ayan. So ayan mga kaagre, ito yung ating inarching. Kaya ang inarching mga kaagre ay kailangan talaga natin mahinahon kasi sensitive sa ngayon. Kasi hindi pa sila nagpantay. So ayan, lalagyan natin yan ng tulos or stick para magiging alalay niya. So yun mga kaagre, at natapos natin tinanim yung ating mga last harvest. So na-discuss din natin konti kung ano yung mga budding, grafting, inarching,
So sana may mapulot tayong kunting kaalaman. So yun lang ang na-share namin ngayong araw na to. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga video. So ayun mga kaagre, maraming salamat po sa inyong lahat.